Chairman, that Okay. proceed. So, klaro na po, no? I think, kumaklaro na po lahat. Since ang budget natin from NEP nag-increase to GAA ng 2 billion. And according sa report sa atin the last hearing, 9 billion yung ating deficit. And since you have presented to us that there is a unpaid grants for those beneficiaries, di ba, na 3.9 billion, di ba? So in other words, meron tayong nawawalang 5.1 billion na siguro this was scattered to the different programs, no? And we don't know yet kung paano nangyari yon at it was scattered to the different programs. And it is incumbent upon you to tell us kung saan napupunta yung 5.1 billion that the chairman and Congressman Acop was trying to manifest in this committee. Going back, balik tayo doon sa mga beneficiaries, ano? Can you clarify to us that based on your explanation a while ago, the number of beneficiaries that we need to pay, no, do sa 3.9 billion ay umaabot ng 667,608. Correct. And this is based on the new list, listahan 3. Am I correct? So, the listahan 1 and 2 totaled how many beneficiaries? 4 million. Is this correct? Mr. Chair. Now, state your name and your position, please. I'm Vilma Cabrera, Undersecretary for Pantawid Pamilya and Pilipino. Yes po, ma'am. National- So, can you kindly clarify this, ano? for, Sige po, ma'am. doon po sa mga babayaran sa educational, Yes. ito po ay representante po sila ng mga nalinis na. Okay? So, yung listahanan 1, listahanan 2, listahanan 3, ini-integrate na po ito lahat. Okay, sige. Cut muna kita dyan. So, medyo maliwanag na yon. So, listahan 3 to. Itong 667,000 beneficiaries. Listahan Yes. 3. Opo. Di ba? Nilinis na. So, in other words, yung listahan 1 and 2, hindi malinis yon. Sir, hindi po... Hindi malinis kasi yung iba hindi na-validate. Di ba? Hindi na-assess. Yung iba, lumampas ng 7 years. 8 years na, 10 years na, di ba? Kaya nga sinabi, nilinis natin kasi national household targeting system tayo, no? Para for the benefits of those mga mahirap natin mga mamamayan. So, in other words, Mr. Chair, eto na yung actual na bibigyan natin ng 3.9 billion. Yun yung hahanapin natin ngayon, yung 3.9 billion para sa 667,000. Correct? Correct po. But recently, prior to the hearing that we conducted, we have released that we have almost 4 million beneficiaries of 4Ps. Correct? Correct po yun. Yes, correct. So, these people na nandito po ngayon, it might be na sila po ay kasama doon sa delisted. Posible. Posible po. Posible. Delisted na naibalik. But Reinstated. hindi lahat nabalik. Maaari. Kasi, okay, tell me, from the 4 million 4Ps beneficiaries, ilan na ngayon ang listahan 3? Meron po tayong annual target po, Mr. Chair, Honorable Chair, na 4.4 million households kada taon po. Sa ngayon po, meron na po tayong 4.308 million. Ito po ay resulta ng ating paglilinis. Gusto kong iliwanag po, yung paglilinis po, resulta nung pagtingin namin ng listahanan 1, listahanan 2, listahanan 3, at kung sa paggamit po ng SWIDI, ito yung Social Welfare and Development Indicator, kung sino po ay andoon sa level 1 and level 2, kumbaga ito pa yung medyo mahirap ang kalagayan at kung iilan ang nag-move up to level 3. So ma'am, in other words, meron po tayong target na 4.08 million na under ng 4Ps. 4.4. 4.4 million. At dito sa listahan 3, 4.4 million pa rin yung ating beneficiary sa 4Ps. Sir, Kasi sabi nyo, nag-delist na kayo, tapos re-enlisted. So, ang total pa rin natin is 4.4. Sir, yun po yung annual target natin. At, Annual target. O sige, yes. okay. So, ilan ngayon po yung sa 2023? Para klaro po tayo, para mabalansin natin yung pera that we allotted for DSWD in relation to the 4Ps beneficiaries. Kasi tapos na to eh.
Sabi nyo kanina, sarado na. Tinanggap na natin 3.9 billion yung deficit, di ba? 3.9 billion na lang for 4Ps from 9 billion. So ngayon, ilan yung total ng 4Ps beneficiaries for 2023? Hindi na siya target eh. Kasi ano na siya? Actual na. Correct? Yes. O, ilan? Yung as of magbigay po ako ng chronology, Your Honor. Ma'am, sabihin nyo lang po muna kung ilan. As of Ang target natin is 4.4 million Yes, sir. na 4Ps. Ilan po yung ating pong actual na babayaran? We have 4.308 million. 4.3. Yes, sir. Ayun. At kasama na tong mga may utang tayo. Yes. Were you able to together with the National Anti-Poverty Commission wherein kayo kasama kayo sa National Anti-Poverty di ba? Were you able to collate or compare yun sa kanila? Were you able to assess, re-evaluate, or lahat po ba kayo ay, tanungin ko po kayo, were you relisted doon sa listahan 3? Itong ating mga members na nandito ng ng 4Ps. Lahat po ba kayo ay dahil sa may nawawalang 5.1 billion na hindi natin malaman kung sino ang nagpa-realign nito, at 3.9 billion lamang po yung babayaran para po sa ating mga 4Ps. Knowledgeable po ba kayo na kayo'y naipasama dito sa babayarang ito? So, sino ang sasagot? Siguro, yung iba naman, tanungin natin lahat kayo. Sige. Jenna, kasama kayo sa na-release na relisted sa sa 4Ps. Yes, sir. Your Honor, ako po ay voluntary exit last year. Voluntary exit because Yes. you have reached the 7 years already. Yes, And sir. And okay naman na po. okay ka na. Yes po, okay na po. How Kaya na about your po, members? ang members po ng samahan or ng Mga members mo? hawak ko po dati ay Amanda? 39. Yes, so. Just like to cut you. To the members, we will now excuse Yusek Di Mapuro because he has to attend the meeting. May panel po si Secretary Upstairs and I'm representing Secretary Rex. Yes, Mr. Chair, last question kay Yusek kasi we're looking for the 5.1 billion, no? Yun po yung tinatanong natin kanina kung paano po siya nawala doon sa So, kindly submit to us. I'll be on that, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Yusek. You're now excused. Please proceed, Chairman Dan. Siguro yun lang tanong natin sa kanila. Mabilisan lang to. Kung, kayo graduate na, si Annabel. So, what happened to you? Bali po, meron po, ang hawak ko pong member ay 32 po. Meron po sa kanila po na naibalik, pero marami pa rin pong kulang na payout na hindi nila nare-receive. Tapos meron din po na sinabing unassessed na hindi pa nababalikan. Pero kung titignan po natin talaga, compliance naman po. Ang nagiging problema rin po talaga, may mga iba't iba po kasi ang cases na nandito, pero sa total po, sila po ay hindi pa nakakatanggap ng grant na may iba kulang, may totally wala. Yung iba naman hindi nakasama dahil nga po sa pamasahe. So, Annabel, ang nangyari sa inyo since na walang binibigay na 2,850 na per month noon? So, paano nangyari? Kayo nag-abono? Yung mga members na? Opo, talagang hahanap po ng paraan. Yung iba po talaga nangungutang at So, talaga... paano yun, Yusek Sulit? Paano yung mga members natin na 4Ps na ngayon? Hindi natin sila na-validate nung nakaraang taon. And they spend money, nangutang sila, hindi ko alam kung paano nila kinuha yung pera. So, and then, na-delete sila. So, what will happen to that? Your Honor, salamat. Gusto ko lang pong i-clarify na yung ating listahanan po ay iba sa Pantawid Pamilya. Ang listahanan po, ito yung targeting system na pwedeng gamitin ng other programs, hindi lamang po Pantawid Pamilya. Okay? Ngayon, doon sa punto kung saan sila nagsasabi, ang ating mga kaibigan sa SNPP, na hindi nila natanggap yung educational grant, totoo po yun. Kasi nga, part ito ng aming hinahanap pa, ng ating hinahanap na pera, pambayad doon sa
3.9 billion na deficit, no? Subalit, sila po, yung kadamihan, sila lahat na andoon sa ating Pantawid Pamilya, ay nakatanggap po ng health and nutrition Rice subsidy. grant, rice subsidy. So in other words, ma'am, papatulin ko na po kayo dahil tatapusin ko na rin po to. So in other words, nakatanggap sila ng rice subsidy, nakatanggap sila ng health and nutrition. O bakit kayo umiiling? Ha? Ba't kayo umiiling? Oh, ma'am, can you kindly speak? Sige, Your salita. Honor, good morning po. Oh. From Pasig po. Wala po kami natatanggap since 2022 pa po. O member na kayo ng member kayo ng 4Ps for Yes so many po. years. Yes po. O susunod, nakatanggap kayo, hindi? Good morning po. Isa po akong isa po akong person with disability. Sit down, please. Isa po akong person with disability, sir. Bali, natagpo ako ng Nagpur. And then, nabalik po ako. Tapos, since po nabalik ako, wala po akong nakukuha any grants ng kahit po health. Ma'am. Mukhang may nagsisinungaling dito. Baka nagsisinungaling ka, ma'am. You are under oath. Nag-oath na po ba bang mga to, Mr. Chairman? Ha? Baka mamaya po, ang dami. We're just talking of other provinces here, ha? We're not talking yet the province of Laguna. Kapag in-invite natin ang province of Laguna, baka hindi rin sila nakatanggap ng health and nutrition and also the rice subsidy. So, you have to improve, enhance your data gathering system, ha? Katulad niyan, andito na mismo, kaharap nyo na nagdi-deny sila na nakatanggap sila What more? Those others who have not been invited to this committee. Ma'am. Thank you po, Your Honor. Yung aming pakiusap, lagi po kami nagmi-meeting ng SNPP at ang pakiusap po namin kung sino yung hindi pa nakatanggap, ibigay po nila kaagad sa amin para at least aming maipaabot sa land bank dahil po kung ito ay ma-credit na sa account nila, baka ando na po ito sa kanilang account Okay. sa land bank. We all know that the hardship of validating and assessing yung 4.4 million beneficiaries ng 4Ps. And as a matter of fact, talagang even Secretary Gatchalian, when he was here, he was telling us yung hardship niyan. Even when I become the mayor of City of Santa Rosa, ang hirap talaga Pagpupuntahan mo talaga yung National Household Targeting System that we have implemented, the CBMS, napakahirap. Kaya nga, I was really, hindi naman shocked, pero na sinabi nyo that 100% na kayo, paid na kayo sa health and nutrition and also sa rice subsidy, medyo parang questionable. And I am right to my suspicion. Dahil nga, andito sila mismo at nagsasabi na hindi sila nakatanggap. You have to really clarify that issue, no? Wag po kayo basta-basta mag-present sa amin that sasabihin po ninyo, kumpleto na yung binigay natin sa mga beneficiaries in relation to that. But now we can see na hindi naman po, di ba? So, anyway, Mr. Chairman, isa lang po ito sa mga mabibigat na issue that we are tackling. But the main issue that we wanted to explore, aside doon sa mga kawawa nating mga kababayan, no? Yung nakuwang 5.1. Actually, wala magiging problema ang DSWD Kundi lamang kung nandito lang yung 5.1 mababayaran kayong lahat ang problem, yun na nga, siguro i-explore na lang ni Mr. Chairman sa ni Congressman ako. Ako na lang ay I'll be winding my question.